Isang content creator ang nagbigay ng kanyang opinyon hinggil sa issue ng Danjoy Love Team of Jomot. Sa simula, ipinaliwanag niya na ang kanyang komento ay labi sa labi lamang. Ibig sabihin ay opinyon, hindi paninira. Nilinaw din niya na maayos ang relasyon nila ng kanyang kaibigang si Banat Bagsik at wala siyang personal na galit, ngunit nais niya lang ipaliwanag ang panig ng mga tinatawag na Daljoynetics. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan kung bakit maraming taga-suporta ng Danjoy ang hindi pa rin maka-move on ay hindi dahil sa hindi nagkatuluyan sina Dan at Joy, kundi dahil sa hindi pag-amin ni Kalingap na siya ay may pananagutan o kasintahan na si Jenny. Habang aktibo pa ang Danjoy Love Team, patuloy na tumanggap ng suporta si Dan para sa charity works at personal na proyekto mula sa mga sponsors at fans na walang kaalam-alam na siya pala ay may kasintahan. Ito raw ang nagdulot ng sama ng loob dahil kung naging tapat lamang siya, maaring naintindihan at tinanggap ito ng mga taga-suporta. Pinunto rin niya na kahit maraming galit kay Dan, hindi ito nangangahulugan na ang Daljoynetics ay Andy Kalingap. Sa katunayan, patuloy silang sumusuporta sa mga beneficiary ng Kalingap Foundation sa pamamagitan ng donasyon, sharing ng videos, at pagmamarathon ng mga content. Kaya mali raw na sabihing sila ay laban sa Kalingap dahil ang tunay na nakikinabang sa suporta nila ay ang mga tinutulungan ni Kuya Val at ng grupo. Dagdag pa rito, binanggit ang issue na binuhay muli ni Lorne Tim Brooks na nagsabi ng katagang "It takes two to tango." Ayon sa tagapagsalita, ang ibig sabihin nito ay hindi lang si Kalingap ang dapat sisihin, may isa pang kasangkot o partner in crime. Ngunit hindi malinaw kung ang tinutukoy ba ay si Joy, si Kalingap Rob o iba pa. Dahil dito, lalo pang umikting ang kontrobersya at nagbukas ng bagong diskusyon. Gayunpaman, ipinaalala niya na hindi dapat idamay si Joy sa sigalot. Bagamat naging bahagi siya ng love team, nanatili siyang beneficiary at hindi lumalaban o sumasagot sa issue. Ayon sa kanya, ang paglalabas ng mga screenshots o ebidensya laban sa Danjoy ay maaring makasama sa pangalan ni Joy at sa kanyang pagtulong bilang Kalingap Angel. Sa huli, iginiit ng tagapagsalita na ang pinagmumula ng sama ng loob ng mga tao ay ang hindi pagsasabi ng katotohanan. Hindi hinahabol ng mga tao na magkatuluyan sina Dan at Joy. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ang karamihan na hindi sila nagkatuluyan. Ang nais lamang ng mga tao ay ang pagiging tapat, lalo na sa mga sponsors at supporters. Kung naging malinaw ang lahat mula pa sa simula, sana'y hindi na humantong sa ganitong malalaking issue. Ang livestream ni Sangkay Loans sa pagbati at pasasalamat sa kanyang mga viewers, kabilang ang mga Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at iba pang sumusuporta. Nagbigay din siya ng shoutout sa kanyang mga taga-suporta sa Pilipinas at sa abroad. Pagkatapos ng mga pagbati, ipinakilala ni Sangkay ang paksa ng kanyang reaksyon, isang live video ni Bayad Bagsik. Ayon sa kanya, hindi ito simpleng banat kundi tila bayad o may kapalit ang pagiging matapang ni Bagsik sa social media. Binanggit niyang tila ginagamit ni Bagsik ang pagiging reactor para makakuha ng pansin at iniugnay ito sa usaping pera at sponsors. Ipinunto ni Sangkay na madalas binabanatan ni Bagsik sina Joy at Dan, pati na rin sina Kalingap Rob at ilang supporters. Giit niya, ang mga salitang ginagamit ni Bagsik laban sa kanila ay hindi makatarungan at tila lumilikha ito ng hidwaan sa loob ng komunidad. Dagdag pa niya, nagiging taktika raw ni Bagsik ang paninira para kumita o makuha ang atensyon ng mga manood. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Sangkay na may mga koneksyon si Bagsik kina Bopil at Marilyn Chang at ginagamit di umano ang mga reactors para lamang sa sariling interes. Tinalakay din niya, ayon sa mga pahayag ni Bagsik, sina Joy, Dan at maging si Kalingap Rob ay umano'y gumagamit ng mga sponsor. Subalit para kay Sangkay, ito ay walang sapat na basehan at puro maling akusasyon lamang. Sa kanyang pagbibigay diin, pinunan niya pa ang mga nilalaman at thumbnails ni Bagsik na may mali-maling spelling na para bang nagpapakita ng kawalan ng kredibilidad. Aniya, kung tunay na magaling si Bagsik, dapat marunong siyang gumamit ng wastong salita at may respeto sa mga taong binabatikos niya. Sa kalagitnaan ng video, muling ipinahayag ni Sangkay ang kanyang paninindigan. Handa siyang ipagtanggol sina Joy at ang Joynetics kahit pa siya'y pag-initan. Sinabi pa niya na kung wala namang ebidensya o resibo ang mga paratang laban kina Joy at Yang Mi, mas mabuting manahimik na lamang ang mga naninira. Tinalakay din ni Sangkay ang papel ng mga founders na sina Kuya Val at Ate Edna at sinabi niyang kung ang mga ito ay kontento kay Bagsik,
Nasa kanila iyon. Ngunit binigyang diin niya na sa kanyang pananaw, nakakasira si Bugsik sa komunidad dahil sa sobrang tapang at paninira. Sa huling bahagi ng kanyang salaysay, tinawag niyang makapal ang mukha ni Bugsik na tila walang kahihiyan sa pananatili sa kalingap kahit maraming hindi sang-ayon sa kanya. Iginiit din niya na mas nakatulong si Yang Mi kaysa kay Bugsik at kung may pruweba man laban sa kanya, doon lamang dapat ito pag-usapan. Bilang pagtatapos, hinamon ni Sangkay si Bugsik na magpakita ng ebidensya sa lahat ng kanyang paratang at iginiit na hindi siya matitinag sa kanyang paninindigan. Matapos nito, nagpasalamat siya sa kanyang mga manonood at inimbitahan silang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng kanyang content. Sa madaling sabi, ang detalyadong salaysay na ito ay pagtatanggol ni Sangkay Lons kay Joynetics at Yang Mi laban kay Bayad Bugsik na kanyang inakusahan bilang bayarang reactor na ginagamit ang social media para manira at kumita. Isang content creator ang nagbigay ng kanyang opinyon hinggil sa isyu ng Denjoy Love Team of Jomot. Sa simula, ipinaliwanag niya na ang kanyang komento ay labi sa labi lamang. Ibig sabihin ay opinyon, hindi paninira. Nilinaw din niya na maayos ang relasyon nila ng kanyang kaibigang si Banat Bugsik at wala siyang personal na galit, ngunit nais niya lang ipaliwanag ang panig ng mga tinatawag na Deljoynetics. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan kung bakit maraming taga-suporta ng Danjoy ang hindi pa rin maka-move on ay hindi dahil sa hindi nagkatuluyan sina Dan at Joy, kundi dahil sa hindi pag-amin ni Kalingap na siya ay may pananagutan o kasintahan na si Jenny. Habang aktibo pa ang Danjoy Love Team, patuloy na tumanggap ng suporta si Dan para sa charity works at personal na proyekto mula sa mga sponsors at fans na walang kaalam-alam na siya pala ay may kasintahan. Ito raw ang nagdulot ng sama ng loob dahil kung naging tapat lamang siya, maaring naintindihan at tinanggap ito ng mga taga-suporta. Pinunto rin niya na kahit maraming galit kay Dan, hindi ito nangangahulugan na ang Deljoynetics ay Andy Kalingap. Sa katunayan, patuloy silang sumusuporta sa mga beneficiary ng Kalingap Foundation sa pamamagitan ng donasyon, sharing ng videos, at pagmamarathon ng mga content. Kaya mali raw na sabihing sila ay laban sa Kalingap, dahil ang tunay na nakikinabang sa suporta nila ay ang mga tinutulungan ni Kuya Val at ng grupo. Dagdag pa rito, binanggit ang issue na binuhay muli ni Lorne Tim Brooks na nagsabi ng katagang "It takes two to tango." Ayon sa tagapagsalita, ang ibig sabihin nito ay hindi lang si Kalingap ang dapat sisihin, may isa pang kasangkot o partner in crime. Ngunit hindi malinaw kung ang tinutukoy ba ay si Joy, si Kalingap Rob o iba pa. Dahil dito, lalo pang umikting ang kontrobersya at nagbukas ng bagong diskusyon. Gayunpaman, ipinaalala niya na hindi dapat idamay si Joy sa sigalot. Bagamat naging bahagi siya ng love team, nanatili siyang beneficiary at hindi lumalaban o sumasagot sa issue. Ayon sa kanya, ang paglalabas ng mga screenshots o ebidensya laban sa Danjoy ay maaring makasama sa pangalan ni Joy at sa kanyang pagtulong bilang Kalingap Angel. Sa huli, iginiit ng tagapagsalita na ang pinagmumula ng sama ng loob ng mga tao ay ang hindi pagsasabi ng katotohanan. Hindi hinahabol ng mga tao na magkatuluyan sina Dan at Joy. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ang karamihan na hindi sila nagkatuluyan. Ang nais lamang ng mga tao ay ang pagiging tapat, lalo na sa mga sponsors at supporters. Kung naging malinaw ang lahat mula pa sa simula, sana'y hindi na humantong sa ganitong malalaking issue.